Hello guys, for today's video, ika-cover natin yung paano ba ma-recover yung mga na-hack na Google account or YouTube channel. Sa sa case ko, nangyari to noong April 6 na sign out lahat ng mga account ko. Na-log out lahat, as in na-log out. Hindi na ako maka-access sa main account ko. So sa case nyo, kung makaka-access pa kayo sa main account nyo, try nyong open and check nyo yung mga activities. Kung hindi naman, kung hindi na kayo maka-access, pero kung natatandaan nyo yung recovery email nyo, kung meron man, try nyo siya open. Kasi sa akin, na-open ko yung recovery email ko. So lahat ng mga pangyayari naganap noong April 6, napalitan lahat ni Aker yung mga ano ko. Kagaya, recovery email ko, tinanggal niya yung mga email na connected dun sa main email ko, tinanggal niya. Nag-generate siya ng backup codes, pinagtatanggal niya yung mga mga access ko dun sa email ko. So kahit anong gawin ko, hindi ko siya ma-access. Kagaya niyan, tinanggal ng recovery email, nag-generate siya ng backup codes. So kahit anong gawin ko, hindi na ako makakonect. Ayan lahat ng mga activities na nangyari. Yan, passkey. New passkey, naglagay siya. Two-step verification, naglagay siya. So, ang nangyari, yan, hindi ko na siya ma-access. So, ang ginawa ko, nag-try ako, nag-search. Nag-search ako sa, yung YouTube help. I-type nyo lang siya, YouTube help. YouTube help. Diyan, ayan, click nyo yung YouTube help. May lalabas dyan. Dito, ilalagay nyo dito yung recover hack YouTube channel. Yan. And then, click nyo to, yung chat with hack channel assistant. And dito, yan, i-click nyo tong suspicious activities. Then yan, tuloy-tuloy nyo na lang yan siya. Nag-a-ask siya ng madaming question. Dito, ilalagay nyo yung email nyo na nahack. Yan, dyan. So, sunod-sunodin nyo lang yan. And then, kasi sa akin, umabot ng 15 days bago ko na-recover yung account ko. Kasi nung una, ang ginagamit ko ibang email. Dapat pala, ang gagamitin mong email is yung recovery email mo kasi nandun lahat yung mga activities na nangyari. So, ang ginawa ko dito, in-screenshot ko lahat yung mga activities na nangyari. Tapos, isinend ko dun sa YT support. Ito yun, oh. Ito yung sinend ko sa kanila. Simula April 9 hanggang April 25. April 23. April 23, 21 yan. 21 ba yun? Oh. Ayan, tignan nyo yung mga email ni Google. Ang dami nilang hinihingi. Ayan, nag-send din ako sa kanila ng video clip. Ito yung video clip na pinagawa nila sa akin yung recovery email. Yan, kung makikita nyo, may pinagawa sa akin si Google. Ayan, kung makikita nyo dyan, di ko na siya ma-access yung email ko kahit anong gawin ko. Yan, kahit paulit-ulit ko siyang i-enter yung password ko, napalitan na lahat. Yan o, meron na siyang security key. Hindi naman ako ang gumawa niyan. Yan, kahit anong try ko, try ko enter yung password ko.
Hindi kasi masyadong secure yung password ko eh. Ayan, tingnan, simple lang password ko. Hindi ko na siya ma-access. Ayan, kung makikita nyo, may mga backup codes na. Si ano naglagay niya, si hacker. Tapos yung phone number, hindi na sa akin yan. Hindi na yan yung phone number ko. Phone number na ni hacker yan. Kahit i-type ko pa yung phone number ko, hindi ko na siya ma-retrieve. Ayaw na. Wala na, ayaw niya nang accept kasi napalitan na ni hacker. So pinalo ko na lang yung, tingnan nyo, may isang email na siya. Oh. Pinalitan niya din yung email ko. Kaya hindi na ako maka-access. So yan yung isang pinagawa sa akin yan. No? So yan, itinype ko yung email. Pero yung email na yan, hindi yan yung recovery email ko. Kaya medyo natagalan ang pag-retrieve ko ng ng email ko kasi dapat pala ang gamitin is yung yung second email mo dati. Yeah, so yan yun, hindi na ako naka-access. So, pinalo ko lang yung So, ang nangyari, kaya ko na-recover yung email ko, yun nga, ang ginawa ko is screenshot ko lahat yung mga na changes na nangyari. Ito yun, sinend ko sa Google Team noong ito yata dito. Ayan. 23 yun eh. 23. Ay, sabi niya, oh. Ayan, no. Nung nag-email ako ng 22, sinabi niya kung may access pa daw ba ako dun sa email ko na isa. Ayan. Ayan kasi nag-complain ako, sabi ko, please check the email number link to my account. It was removed and changed on April 6. Please see attach, ayan, inattach ko lahat ng mga activities. Ayan. Makikita nyo lahat ng activities naka-attach. Tapos yun nga, nag-reply si YouTube na, na kung may access pa daw kung sa email ko na yon. And then, may ginawa na naman ako dito. Ayan, nag-reply siya. And then, ayan ulit. So, nung 23, nag-email na si YouTube. So, nandito yun, email na yun sa isang account ko. Ito, nandito ito yung secondary email ko dati. Ayan, nag-email na siya na ito na, ayan yung email niya. In-email na siya ng reset password. So, nung April 24 ko siya inactivate. So, nung April 24, activate ko siya. May nag-email pa rin nag-email pa ulit tong isang si YouTube. May in-email siya sa akin noong April 24. Ito, may mga hiningi siyang information para naman doon sa YouTube channel, para mabalik yung YouTube channel. Ayan, yung YouTube channel mo, kung saan yung account,
yung channel post recovery, AdSense, yan. Ito yung mga sinagot ko sa kanya. After nyan, ito na yung ano ko, YouTube ko. Na-recover ko na yung YouTube channel ko. At tapos ito yung mga in-upload nung hacker. Ayan no, binlock na siya ni YouTube. Ni-remove na siya ni YouTube. Imagine, simula nung April 8 hanggang 2021 nag-upload si hacker. Nakapag-start lang ako nakapag-upload nung 23 na kasi na-recover na yung account. So ganyan lang kasimple guys. Kung may mga katanungan kayo, mag-comment lang kayo dito sa YouTube channel natin. Willing akong tulungan kayo. Okay guys, salamat. God bless.